Sinabi sa akin na wala ka na sa worship team. Para ako gumuho. God didn't Call the qualified. He qualifies the call. For me, it is a privilege. It's an honor. It is an honor. And we only have one audience. Yes. Si Lord. Welcome to Testifier, the official podcast of Fire at the Altar. We talk about real testimonies of real people who have encountered the power and the glory of God in miracles, signs, healing, deliverance, and many other things. And sa gabing ito, we will talk about a testimony of someone who used worship as his weapon of warfare. So ngayon, let's welcome Keziah! Hello! Hi! So excited. Okay. So, yun. I'm so excited na nandito ka. Actually, I missed you. I missed you. Okay, so, we've been together for many years. Sobrang tagal. Nag-start parang 2017? 2017, oo. 2017. Kakadating ko lang from Mindanao. Oo. Diba? Naalala ko pa na. Naalala ko yun. Grabe. And matagal din yung pinagsamahan natin. Then, Yes. nagkalayo tayo Up ng... and down. Oo, grabe. No, kung na-witness natin yung ano ng isa't isa. Okay. Parang nag-realize ko, Can you tell us a certain point of your life na wala ka ng ibang natakbuhan kundi si Lord and there's no other thing left to do but to worship Him? wow. Grabe, unang tanong pala. But, yeah. Alam mo, maraming beses, actually. Pero, yung pinaka tumatak talaga sa akin was when my dad died, December 23, 2020. Ang nangyari kasi noon, nagsiswipe-swipe ako sa Facebook. Yan, syempre, patulog na. Tapos nagulat ako, parang may nakita akong post. So, tumawag ako sa tito ko. Tinatanong ko kung kamusta si Papa. Tapos, ang sagot niya lang sa akin noon, sabi niya, wala na, patay na Papa mo. Oh, ganun lang. Ganun lang siya. Ganun siya, wala na, patay na Papa mo. Ganun lang siya. Like, plainly. So, para bang kapitbahay lang ako nakikichismis. Parang siguro dahil sa sitwasyon, ganun lang siya makapag-usap. Pero, after that specific moment, sobrang, hindi ko alam anong gagawin ko kasi sobrang papa's girl ako, di ba? All my life, si Papa yung sandigan ko talagang magkasama kami since I grew up sa broken family. Tapos, nung time na yun, parang instantly, si Lord nagsabi, worship. That was just a word na ni-reveal sa akin. Worship. So, after kung hindi pa ako makaiyak ng maayos, talagang binitawan ko yung cellphone ko, in-end ko yung call, tapos lumuhod talaga ako, then nag-worship ako. Tapos ang pinakaunang kanta na lumabas sa YouTube ko nun is yung Still. Kasi hindi ko alam kung bakit yun nakanta, pero ewan ko, palagi for me, dun si Lord nangungusap sa akin sa worship. So, nung time na yon talagang nag-worship lang ako. Paulit-ulit lang talaga. Alam mo yung umiiyak ka na, I will be still. Ganun. Tapos, ang funny pa nun, kasi sa kwarto, hindi lang ako mag-isa. Yung, kasi ano na yun, parang alas 9, alas 10, tulog na yung mga kasama ko sa kwarto. Nagulat sila talagang yung iyak ko, I will be still. No, you. Ganun ako. So, Ginig-ginig yung boses. Oo. Pero alam mo yun, ate, after that song, kasi isang kanta lang talaga yung winnership ko. After that, parang instantly, hindi ko ma-explain, parang ang funny niya pakinggan, pero instantly parang nawala sa akin yung grief. Yun yung literal na I'm trading my sorrow for joy ng Panginoon. Hindi naman ako natuwa na nawala si Papa, no? Pero merong peace. After that time, next step na agad yun nasa isip ko. After ko mag-worship, parang na-clear yung Nagkaroon mind ng ko. clear sa isipan mo. Yes. Kasi grabe nung parang na-imagine ko yung sitwasyon mo, like, alam mo yung sobrang sakit marinig yung ganong klaseng news na yung someone na nasanay ka na nandyan. Yeah. And you're expecting na nandyan. Suddenly, wala na siya forever. Like, Actually. na hindi mo na siya makikita ulit the same way na nakikita mo siya dati. Yeah. Like, yung alam mo yun, tapos, there's so much pain in your heart
Na hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Actually. So, there's no other place to run. Sobrang But God. scattered ng nung narinig ko, wala, napatay na yung papa mo. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa delivery niya. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari, kung totoo ba talaga. Pero, as in, instantly, sabi ko talaga kay Lord doon na ang galing kasi, again, sabi ko, broken family ako. Lumaki. And si Papa yung talagang nandyan para sa akin. Pag kami lang, magkasama, lumaki. Kasama naman yung mga mommies ko, yung mga tita ko. But, syempre, Papa ko. And, parang sabi ko, Lord, nung nag-worship ako, hindi ako, hindi siya yung worship na, Lord, bakit mo kinuha si Papa? It was more on, nag-glorify ako sa Kanya, even in the Lord, midst I of trust storm. you. Oo, Lord, talaga. I trust you kahit ganito yung nangyayari. Yes. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko mag-move on from this. Pero, nag-worship lang talaga ako. Worship lang ako ng worship na, yung mga kasama ko sa kwarto ko, ano nangyayari? Kasi umiiyak na ako ng hagulgol. Hindi nila alam anong nangyayari. Kasi nga, pagkatapos ng end ko lang talaga yung cultus worship. Pero alam mo, one thing na sobrang thankful ko nun, hindi ako iniwan talaga ni Lord. And feel ko, hindi niya ako nilagay dun sa sitwasyon. Kasi nga, wala siyang, masakit. Alam ko na wala si Papa. Pero at that very moment na nalaman ko yung news, hindi yung iba kasi diba, syempre, hindi sila makapaniwala sa nangyari, hindi pa nagsisink in. Sa akin, alam ko na nawala siya. Pero, it didn't hurt me that much. Parang na-overpower lang talaga ako ng peace ng Panginoon. Doon ko talaga sasabi na na-experience ko yung literal na parang peace. Kasi even though yung surroundings ko sobra ng gulo, sobra ng iyakan na sila, ganyan. Ako parang umiyak naman ako, pero it was not really yung parang nawalan ako ng Papa. It's not that. Sobrang peaceful lang siya for me nang nangyari yun. And then, ang na-worry ko nun is, paano ko sasabihin kay mommy? I mean, alam na ng mommy ko, pero kasi working pa siya nun nasa Japan siya, and yung mommy ko is may sakit sa puso, diba? Sila ni Papa sobrang close nila. Siya talaga yung parang kuya-kuya talaga, as in sobrang close ng bond nila. So, ang worry ko siya, hindi ako. Parang ako yung nawalan ng Papa, pero ang worry ko yung mommy ko, yung paano siya. Kasi, feel ko okay na ako. Pagtapos ko ng worship, pagtapos kong trinade lahat ng sakit, lahat ng parang bakit, gano'n. Kasi your heart was at rest. Yes. Kay Lord, no? Parang sobrang sobrang timely nga nung kanta. Sabi ko, Be still. ang sarap. Kasi, kung hindi siguro nangusap si Lord nun, I don't think na maganda yung outcome ng life ko. Kasi Papa was my life. Si Papa yung life ko talaga ever since. Yung parang siya yung goal. Yung goal ko is mabigyan siya ng life. Siya connected lagi sa kanya yung goal mga ko. plans Yeah. niya. Yung plans ko is endgame kasama si Papa palagi pag naging successful ako. Si Papa. So parang, nung nawala siya sa equation, not even once did I ever felt na parang worried. Kasi I know na wala man siya sa physical, but si Lord yung kasama ko. Yung parang siya yung Papa ko. Siya na lang. You have the Lord, no? Yeah. Grabe yung pagtitiwala mo kay Lord, no? Dun sa sitwasyon na yun. Ang funny pa natin. Kasi hindi ko din alam saan nanggagaling yun. Kasi diba that was the time na hindi na ako nakakapag-church. So sabi ko, grabe, akala ko, yun yung mga time na akala mo, iniiwan ka na ni Lord. Kasi lumalayo ka na Parang, akala ko yun yung mga time na, parang, mapapabayaan na din. Kasi wala na akong Papa, wala na akong Hindi ko in-expect na makungusap si Lord sa akin through worship. Doon ko na-realize then how important worship really is. Yung parang, yung start them young na, kung hindi ako pinalaki ng papa ko or ng mga tita ko, ng lola ko, believing in God and really parang putting importance sa worship, I don't think na makakaya ko yun. Kasi again, si Papa was my everything back then. Then, worship saved me. Parang worship was an instrument na ginamit ni Lord para i-save ako. So, parang
Thank you, Lord. Grabe, no? Tapos ngayon, you are a worship leader. Ginagamit ka ni Yes. Lord in leading people to worship Him. So, kamusta yung experience as a worship leader? Mahirap. Mahirap. Okay. Kasi, ano siya eh, lagi kong sinasabi, even sa mga bata na natuturuan ko, worship is not really an easy thing. Warfare talaga siya. Even though nakikita ng mga tao na kumakanta ka lang physically, but spiritually, it is a warfare. It is a battle na, tas yung pressure, knowing na ikaw ang maglilid, ikaw ang mag-a-usher ng Yung mga presence tao. ni Lord tsaka sa Sa ano. presence, ikaw yung bridge nila. So parang andun yung pressure, andun yung makikipag-away ka Sa kaaway. Sa kaaway. Aawayin Sa ano. kaaway. Tapos alam mo yung ano talaga, I raise a hallelujah. Yes, talaga. Grabe, no? Hindi ko, parang, pero ano ate, kasi umabot ako sa point na parang sobrang overused ako sa ministry. Na natanong sa akin, parang buti hindi ka napagod, no? Kasi may iba na pag palaging ginagawang song lead, parang, ba't ako na naman, yun, gano'n. Oo. Parang ano kasi, for me, it is a privilege. It is an honor. It is an honor. Kasi not everyone is chosen and Oo. called to be a worship leader. Parang ako, pinilit ko lang si Lord. Parang, Lord, please, ako din. Ako din. Gusto ko din ganun. Yeah. Pero alam mo yun, no? As a song leader myself din, it's not an easy task na, alam mo yung, Sobra. kasi many people, minsan tinitingnan lang yung song leader. Or yung pag alam mo yun, kasi pag nasa Sunday service tayo, minsan ang tingin sa pagkanta-kanta lang sa unahan, is yun lang yun. Yung like Yeah. parang concert, like papanoorin mo sila. Perform. But it's rather, siya, tawag dito, you're a worshiper. Kumbaga Yeah. yung mga tao sa unahan, sa harapan ng stage, they are not a performer. They are a worshiper. And we only have one audience, Yes. si Lord. Kumbaga, ang pinagkaiba lang, ginamit ka ni Lord na para kumanta. Tapos, yung mga tao, we are all a worshiper. Yeah. Kumbaga, ikaw lang talaga yung nagli-lead ng Ikaw people to worship Him. Yeah, that's Ngayon, yung congregation, hindi sila yung audience natin. Si Lord talaga yung pinaka-audience natin. So, tawag dito, meron ka bang certain points as a song leader na talagang, alam mo yung, na-pressure ka? Like, kapag halimbawang, ikaw yung song lead ngayon and you feel any pressure, paano mo na-overcome yun? Ganyan ako palagi dati. Kasi nung nasa, pa tayo sa old building, yun dito sa malapit sa amin. Siya, palagi akong, ewan ko, lagi ako nanginginig. Di ba, ganun ako dati, kahit daw, alam ko sa sarili ko, very well prepared ako mag-lead. Nanginginig ako pag nag-start na yung service. Tapos, parang, paano, kasi, ang mindset ko, I don't wanna waste like the whole worship time. I don't wanna waste it na parang baka hindi nila maramdaman yung I don't want it to be a wasted time. That's it. I don't want it to be a wasted time kasi parang yung ibang may mga tao kasi na pumupunta sa church, gusto lang mag-worship para magpahinga. Yung iba naman kasi, 'di ba, hindi naman word of God agad yung pinupunta sa church. Hindi naman agad yung prayer lang yung pinupunta. Yung iba, meron talagang, kasi ako personally, ganun ako, may mga time ako na parang, I just wanna go to church para mag-worship. Kasi yun yung pahinga. Yeah, diba? kasi yun yung pahinga eh. So, yun yung nasa mind ko. Ako yung, parang feel ko ako yung nagbibigay ng sarili kong pressure na, what if hindi ko ma-fulfill yung task na binigay sa akin ni Lord? What if may umalis dito na isang kaluluwa na hindi na-fulfill, hindi naramdaman yung presensya ng Panginoon? Alam mo, siya, it's an internal battle. And what I did was, lalapit ako kay Kuya Ato. Nag-go, Kuya, pag-pray mo ako. Lagi akong ganun, Kuya, pag-pray mo ako. Tapos pinag-pray niya ako. And sobrang thankful ko sa life ni Kuya Ato kasi for almost ilang years na nag-worship lead ako, yun ang ginagawa niya every time na nag-worship lead ako. Tapos, Kuya, pag-pray mo ako, Kuya, pag-pray mo ako. I'm always asking for somebody, or si Kuya Ato that time, to pray for me kasi team kami. It's a team eh. It's a worship team. It's a worship team. Ako lang yung kakanta, pero we are a team. So, I want, no man is an island nga, diba? So, I want someone to pray for me then. Tapos,
I was relaxed siguro, hindi relaxed, pero At peace. at peace ako sa thinking na may nabasa kasi ako na parang, ano naman kung parang hindi mo naman alam kung sino, dyan yung hindi nakaramdam ng presensya ng Panginoon. But that's not your task. Kaya nga. Si Lord ang mangungusap sa kanila. It is not your job to Hindi do ikaw that. si Lord. Yes, hindi ikaw si Lord. Bakit nagagaling ka? Kaya nga. Tapos alam mo yung Diba? tawag dito, as a tawag dito, bilang mga worship leader, yung pressure, tsaka yung crowd, talaga is, tawag dito, hindi mo maiiwasan eh. Kasi even, di ba, ito legit na usapan, even nakapag-song lead ka na many times, nandyan pa rin yung kaba every time na Diba? tatayo ka sa harapan ng maraming tao. Pero, you need to keep it in your mind na it's not about you, no? Yes. It's about the Lord. Kasi, alam mo, minsan pag worship leader tayo, hindi natin, aminado talaga ako dito, saying this, pero hindi natin mapigilan maging parang glorified, parang gano'n, parang glorified performer sa harap na parang ang sarap sa feeling pag sabi, ang anointed Ang mo, ganda ng boses mo. Parang, alam mo, umiyak talaga ako nung nag-worship lead ka. Yung gano'n, so parang, Yung ikaw, ego. Oo, yung ego mo, yung pride mo na, ang galing, anointed ako. Yung gano'n, hindi natin minsan mapigilan yun. So, ang nagiging ganyan ako, nararamdaman ko sa sarili ko, ewan ko, sobrang thankful ko na lang din kay Lord na binibigyan niya ako ng awareness na, lumalaki You yung need to, ulo mo. keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground, kasi ako ang kumikilos, hindi ikaw, ginagamit lang kita. Ay, ikaw na si Lord. Parang ganun. Tapos, may time no, na isang Sunday, first service, sobrang grabe yung anointing, talagang flow talaga ng Holy Spirit, nag-iiyakan lahat, ganyan. So, second service, kasi di ba may mga ganyan, mga tao na nakaganon lang nag-worship. Oo. Tapos, for me, frustrating siya, in a sense, na iba yung pagpapahalaga ko sa worship eh. Yung parang ganon. Sabi ko nun dati, bakit ganyan sila? Bakit hindi man lang sila marunong mag-surrender ng life kay Jesus? Ganon ba yung atake ka? Alam mo ba, tawag dito, diba, as a worship lead din, tapos nakikita mo, you're passionate, and you're, tawag dito, yung pag-aano mo kay Lord, yung pag-worship mo, wholehearted. Tapos pagising, pag gano'n ang mata mo, si Kuya nakaganon. Tawag dito, tapos makikita mo yung iba sa congregation na nakaupo, na nakaganyan. As if pinapanood lang. Tapos yung iba parang mapapansin mo, inuhusgahan yung pagkanta mo. Actually, alam mo, inano ko talaga yan kasi isa sa heartache ko yan. Dun yung frustration ko nang gagaling pag nag-worship lead ako. Yung nakatingin lang sa'yo, nakaupo lang, ganyan. Then, inano ko talaga yun. Inopen ko talaga kay, Lord, bakit ganun yung mga tao mo? Sabi ko, Lord, bakit? Kasi ako, gano'n na, di ba? Si ako. Kasi ako, Lord, pag nag-worship ako sa'yo, tinataas ko yung kamay ko, umiiyak ako for you. I'm laying down my heart. Ino-open ko yung puso ko para sa'yo, para mag-work ka sa life ko. Bakit yung iba ganyan? Bakit nakatayo lang? Bakit parang nakatingin pa lang sa'yo? Minsan gumingiwi pa pag nawawala ka sa tono. May pangiwi pa. Pero alam mo, tawag dito, ito, pero hindi naman tayo against sa mga nakaupo. Kasi may mga tao na talagang mahina na yung tuhod, kagaya sa mga elders natin. Tapos yung iba, tawag dito, may mga, may mga karamdaman. Tapos yung iba naman may bit-bit na baby, alam mo nakatayo ka buong, service. Alam mo anong pinangusap sa akin ni Lord yan? Bakit? Alam mo ba kung paano ako nag-work sa life nila? And I was like, sorry, na-review ako bigla. Parang, bakit? Do you think, parang, kasi diba, nag-work si Lord in ways na we cannot imagine. Kahit gaano pa tayo katalino, hindi natin alam kung anong thinking ang meron si Lord and how He will move sa life ng isang tao. Sabi niya, malay mo, nakaupo, but deep inside, I'm working sa Kanya. Just do your job, let me do mine. Yung parang, okay Lord, okay, sige, nakanta ka lang, dyan ako na bahala dito sa... Oo, so parang, ngayon, pag nakakakita ko ng mga ganong tao, parang, mas lumawak yung grace, love, and understanding. Parang parang sabi ko, okay. Kasi hindi na tayo legalistic. Yes. Kasi legalism yung, kailangan lahat kayo nakatayo, kailangan lahat kayo ganito, kailangan dapat lahat kayo yung mukha nyo ganito, parang ganun. Kasi si Lord, nag-work siya differently sa buhay natin. Sabi nga, diba, na
hindi mo mababase ang pag-worship ng isang tao sa emosyon na pinapakita Kaya niya. nga eh. Kasi hindi lang siya emotion eh. Yeah, it's not an Oo. emotion. Encounter with God is not an emotion. Mm-mm. May iba na talagang maiiyak, pero may iba na talagang contained. Mm-mm. So, Yung iba masaya lang. Oo. Yung iba, basta iba. akala mo naglalaro lang ng Oo. praise, pero sobra na palang pagmamanifest. Yung iba nila sa nakaganyan life lang, pero alam mo yung Yeah. sobrang dami nang nangyayari sa niya. Tapos, kanya. you don't know the conversation na meron sila with God. Mm-mm. So, parang dun lumawak yung understanding ko when it comes to congregation na nakakain lang, ganyan. Mm-mm. So, pag nakikita ko yun, ako, meron pa rin onting Kasi alam mo, may parang working pa rin. may sense sa feeling mo as a song Oo. leader na you failed. Oo, Parang alam mo, failed ako dito. parang kulang ba prayer ko? Oo, mali ba yung fasting na ginawa ko? Kulang pa sa oras. Connection ko. Grabe Parang no. may Mapapa-question ganun siya. ka. Pero it's about the Lord kasi. Yeah. Si Lord kasi yung magmi-minister sa tao. And one thing na naging at peace yung heart ko, knowing na worship is all about surrendering. So, surrender. You will surrender all the thoughts na meron ka when it comes kung anong tingin mo dun sa taong na yun. Kung nag-work, it's surrender. Do your job and let God do the rest. Yeah. Ikaw, you were just tasked to sing the song, to worship Him in spirit and in truth, and then let Him manifest. So, parang, okay, Lord. Kaya, Diba, sometimes kasi, as a song leader nga, ginagawa natin complicated lahat ng bagay Oo. kasi that's what we know. Yun yung kinalakihan natin. ginagawa That's what natin we siyang think in the worship flesh. is. Yes. No? Parang, hindi naman sinabi ni Lord in the flesh and in truth. Ganun. Worship me in flesh and Hindi naman gano'n, diba? in spirit and in spirit truth. and in truth. Diba? So, Hindi, nakikita mo ba yung spirito ko? alam mo ba? Diba? So, we cannot judge. Kasi even, Yeah. ako, hindi ko makita spirito mo. Flesh yung Diba? nakikita ko eh. Pero si Lord, nag-work din siya in spirit. Yeah, na, that's right. there is manifestation in the flesh. Pero, si Lord talaga, when it comes to worship, we don't know how nagmi-minister si Lord sa mga tao. Yeah. So, alis tayo sa judgment seat, hindi tayo judge. Sobra. Diba, ito yung sinasabi natin sa congregation mostly. Mm. Pag nag-worship kayo, tingin kayo kay Lord. Mm. Huwag sa kumakanta at tumutugtog. And as a worship team, tingin tayo kay Lord. Huwag sa congregation. Both ways, di ba? Oo, Di ba? Ganun. Kasi lahat tayo, saan ka na naman nakatingin, anak? Ganun. Lord, sa'yo nga. Parang gusto ko na lang, Napapasilip lang. alam mo, parang gusto ko na lang magka-visor na, kay Lord lang. Lord, sa'yo lang. Tawag ka, eyes on the Lord lang. Kasi pag kasi ito talaga sa church talaga, kapag tumingin tayo sa tao, matitisod tayo. Hindi natin may iwasan. Sa kahit anong church. Yeah. Everywhere. Everywhere. Pag sa Kasi- tao ka nakatingin, talagang tisod ka. Kasi wala namang perfect eh. Kaya nga, lahat tayo. Even pastors. Yeah. Kasi 'di ba we think of them as very holy talaga. Like, ganon. kay Lord, Ibang level yan sila. Worship leaders, mga ay talagang Pero, basta tumatayo ka sa unahan. oo, pag nasa unahan ka kasi visible ka lahat. So, dapat yung life mo talagang They don't know how human you are. Yes. So, parang ako, ang iniisip ko na lang sa mga ganun, tao pa rin sila. Tao sila. We are all humans. We fall short sa glory ng Panginoon. Kulang. Diba? Pero God is so good at His mercy. Every morning, para sa mga time na nagpa-fall short tayo. Kaya nga, siya yung nag-feel. Yeah. Kasi He is all in all. Pero ito pa. Gusto ko lang din i-share. Yung, di ba since pinag-uusapan natin yung worship, gusto ko i-share yung personal testimony ko. How? I think gusto ko marinig ulit yan. Grabe yung time na yan. Go. Di ko makakalimutan. Grabe. So, dumating ako sa church, di ba? May 2016. Unang attend ko, welcome ako sa church. Yes. And then, the next Sunday, sabi sa akin, back up ka. Ako naman, sige. Alam mo, wala naman akong alam sa voice or sa pagkanta. Pero ang alam ko, kumakanta ako sa video, okay. Okay. Tapos ngayon, nung dumating ako sa church, I got introduced sa music team. And then, nung in-introduce ako sa music team, alam mo, sobrang saya ko. Tapos gusto ko matuto ng instrument. Tapos, ngayon, since nalagay na ako as backup,
nung kumakanta ako, wala ako sa tono. Alam ko. Uy, Narinig may, ko. may mga ano pa yun, no? May mga previous recording pa, no? Talagang pag kumanta ka, wala sa tono. Ngayon, kahit pa paano nasa tono na naman, pero hindi lang, in fairness. wag mo nang sabihin. Talagang glory to God. Praise You are the Lord. one in a million Grabe. miracle talaga. Kinaawaan eh. Tapos, alam mo ito yan, tapos then, na-meet ko si Tita Rina sa church. And talagang, inano niya ako, tinraining niya ako in hard way. Tawag dito. Ano yun kasi, naalala ko, unang beses ko mag-song leader, inassign ako. Hindi ako actually inassign. Nag-ano ako, nag-offer ako na, gusto Wow. niyo ako mag-song Volunteer. Tell me na kung gaano mo ko gustong mag-song lead without telling. Tawag dito sa yun. Tawag dito, kasi absent ako noon sa church. Sabi ko, sorry po, hindi ako makaka-attend ngayon. Not to make up, ako na lang po mag-song lead next Saturday. Wow! Kasi alam mo nung time na yun kasi, hindi pa ganun ka-strict sa music team kasi wala pa talagang Wala pa mga musicians. standards, So, wala pang trainings or Yeah. something. Basta kumanta ka, kanta ka. Parang ganun. Tapos, ayun na nga, nag-ready ako line-up ko. Nakakatawa yung first line-up ko. Ano na? Yung praise ko, God's Not Dead. Yes, Lord. Tapos, tawag dito, tapos yung, alam mo yung, God's Not Dead, di ba may pabulong-bulong pa doon? Oo, Ginawa ko yun. Oh my God! Nararamdaman ko sa ito na embarrassment para sa'yo. Ginawa ko yun sa Sir Mike. Tapos, alam mo, hindi lang yun yung nakakahiya. Kasi, di ba ito, sa worship may keys. Ako, pagkasalang ko sa music, hindi ko makuha yung tono. Kinakanta ko yung kung ano yung nakanta ko na napakinggan ko. So, yung Like a Fire yun. So, si Kuya Ato, kinuha niya yung tono ko. Siyempre, si Kuya Ato, natatansya niya na yung tono. So, nilagay niya sa B minor. Oh, wow. Tawag dito, ngayon, habang inaano ko, like a fire, tapos sabi ni Kuya Ate, hindi, ganito. Dung. Tapos piniplay niya yung piano. Tapos ako ulit, like a fire. Tapos, like a fire ka dyan. Tapos, hindi ko naririnig yung mali. yung tono. Tapos sabi ko, hindi, ganito nga. Ganyan. Nataganit na sa akin si Kuya. Tapos, hindi, ganito yung key of B. Tapos, isip ko, ano ba yung B? Letter lang alam ko, Ano ka, ABC? Ano sabi ko, hindi, ganun pala. Akala ko pag kumanta ka, kakanta ka lang. Yeah. Tapos yun pala, may mga key. Oh. Hindi ko alam yun. Same. Hindi ko alam yun nung time na yun. So, yan, B minor, key of B minor. Tapos, eto na, hindi ko na ako. So, ano nangyari? First song leader ko. First time ko mag-song lead. Sabi nila, Kuya Ato, nag-ano daw ako sa, tawag dito, una, key of G. Sunod, naging A. Tapos sagot, Iba-iba yung kita na ano. Hindi, sa iisang kanta. Sa isang kanta. Tapos ang kanta ko, God's Not Dead pa. Oh my God. Can you feel the embarrassment? Tapos ang nakakatawa doon, hindi ako aware. hindi ko alam na gano'n. Yung parang sila, ano ba naman ito? Pero ako, God's Not Dead. Bulong ka ba dyan? Bulong ka ba? Pero sila, ginawa nila yung best nila. Nasabayin yung Sabayan ka. Sila na yung sumabay. Tapos yung congregation, grabe. Yung congregation na di ba kanina yung comment sa'yo, ganyan. Ay, ang galing na yung boses mo. Sabi mo, alam mo, okay na sana kasi wala ka sa tono. Ramdam na namin, pero wala. Kasi alam mo, ito yung amazing doon. Wala ko sa tono. Pero the power of God was there. Yeah. Alam mo yun, naalala ko yung first time ko mag-song lead. Talagang nag-worship talaga yung lahat ng tao. Nadala yung mga tao to worship Him. Alam mo, to be fair, as someone din na na-witness ka before. No joke, di ba kasi dati, parang ako din naman, kasi wala din akong tone deaf din ako minsan, di ba? So parang, Ako wala ng tenga. kahit tone deaf lang, ikaw parang, Asa na yung tenga? asa na yung tenga?
Pero before, talagang as someone na may test ka nga, talaga namang kahit na mali ang pasok mo, iba din yung pasok ng Holy Spirit. Kaya iba nga yung eh. pag-flow ng Holy Spirit. So, Glory to God. diba? Glory to God talaga. Kasi alam mo sa prayer ko, isa lang yung sabi ko, Lord, gusto ko lang mag-worship sa'yo. And also to lead people to worship you. Yan lang yung goal ko eh. Naaalala I ko do pa not yung have the iyak ko voice. dati. Oo. Yung kalata ko sa practice, uy, anointing. Si Tita Lina. Anointing. Alam mo, in-apply ko yung touch the hem of his... Parang ano to, idolat. Hindi, pero may catching the anointing naman. So, hinihigot ko ano. Siya, ganun. Pero nakita ko talaga yun. Grabe talaga ikaw dati, ate. Tapos alam mo, di ba, eto, natanggal ako sa music. Di ba nga sinabihan ka, mag-drums ka na lang? Hindi kasi naalala ko na anoint ako. Na-anoint ako as pastor, children pastor, children commission. Tapos nung na-anoint ako children pastor, ayan, sa children. Children ka na. Nabigyan ka na ng ibang ministry. Siguro siya, praise the Lord. Praise the answered prayers. Tapos ako nung alam ko, hindi ko makalimutan yung gabi na yun, sinabi sa akin na wala ka na sa worship team. Tapos alam mo, para akong gumuho. Talaga, yung pain, ang painful. Tapos alam mo, wala kasi talaga ako sa tono eh. As in talaga wala ako sa tono. Totoo. Hindi ko sure ka, totoo. Parang hindi masabi, hindi totoo talaga. Tapos yung, alam mo yung, di ba, nandun tayo sa, yun na nga, di ba, natanggal ako sa music team. Pag uwi ko nun sa bahay, kasi may sarili akong kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, sarado ang pinto. Lord, wala na yung Lord, wala na ako. Lord, hindi na ako makapag-worship, Lord. Tapos medyo matagal-tagal din yun, no? Medyo matagal din ako nawala sa music team. Sobrang grabe yung pain. Kumbaga yung parang, hindi ko matanggap, pero siguro hindi na rin nila matanggap. Parang hindi na din kasi tanggap yung boses mo. Kaya yung boses mo, hindi na rin katanggap. Sana naramdaman mo kami, di ba? Ganun siguro yung pakiramdam nila. Sad truth, no? Mas ako na isa malungkot kasi, Diba? Isa na lang yung malungkot, wag na kaming lahat. Dama pa kami. Kasi pag sinasong ulit sila, Tapos naalala ko pa nun, pag nagla-line up, wala ako lagi sa line up. Pero pag may nag-cancel, ganun. Ikaw yung feeler. Oo, yeah. Pero sobrang grateful na ako dun. As in talaga, Oh my Lord, sana may mag-cancel ngayon para song lead ako. Kita mo para akong ewan na, gusto ko talaga gusto ko si Lord i-worship dun. Yun. Gusto ko si Lord mag-serve through singing. Tapos alam mo, naalala ko pa may mga times pa yun. Si Tita Rina, tinitraining talaga ako. Hindi talaga ako tinatantanan ni Tita Rina. Tawag dito, during practice, umiiyak na talaga ako. Diba? Pero pag tinanong ako, ba't ka umiiyak? Nag-worship pa ako. Nasasaktan na Parang, ako. tapos sasabihin, you think you can sing? Oo nga, naalala ko yun. Tapos alam mo yun, nandun ka sa stage, naalala ko pa yung kanta nun is Adonai, Key of A. Ang taas. Taas. I was sing. Parang ganyan tawag dito. Tapos ako, hindi ko kaya. Tapos pinipilit ko. So, medyo nakaka-ride na ako sa tono, sa key. Pero hindi ko talaga maabot. Sabi, again. Yeah, yun lang si Tita Rina. Sabi, again. Tapos, ulit, wala pa din. Tapos, ganyan, you really think you can sing? Ganyan, tapos ganyan ako. Sabi ko, Hindi ko alam. Gusto ko na. Tapos, pumunta ako sa gilid ng pulpit. Miyak ko. Lord, gusto ko lang mag-worship sa'yo. Parang ganun. Tawag dito. Pero wala akong sama ng loob kay Tita Rina. Hindi ako naka-feel ng hatred. Bakit niya kasi ako ginaganyan? Parang alam mo yung thankful ako na may nagko-correct, nag-aayos sa akin. At least, di ba, meron pa. Kasi para si Kuya ito, sumuko na sa'yo. Sumuko na. Wala na, sumuko. Huwag ka na. Ganun ka na. Well, so that was prior to me, matanggal sa worship team. Tapos alam mo yung talaga, tawag dito, tapos nung umiiyak na ako, praise yung kanta pero umiiyak. Sabi, nag-worship lang po ako. Pero deep inside nasasaktan ako pero masaya ako. Kumbaga, I'm willing to go through that pain kung yun yung magmo-mold sa akin. Alam mo, hindi ko siguro, hindi, kung ako yun, nasa,
Parang, di wag. Alis na lang ako dito. Kung magiging ganun ako parang Parang, very offended ako sa sinabi. Kasi narinig ko naman lahat ng mga pinagsasabi sa'yo. Kahit ako parang, tas ako, ganun na lang ako. tas ako, okay lang. Okay po. Sige, ayusin ko. Yes. Parang yung practice natin sobrang tagal. Tapos hanggang mula 5 hanggang 11 p.m. Oh my God, Bakit I ka pa? remember. Tapos naalala ko pa yung kwento ni Tita Ruby. Yung naalala mo yun? Yung sabi ko nagluluto siya, sino ba yung parang kumakanta? Sino ba yung kumakanta? Kasi kapitbahay lang siya ng church eh. Tapos sabi niya, Ay, yung kusina namin, di ba? Oo. Parang sa, Oo. yung bintana ng church natin. Tapos sabi niya, puntahan mo nga yun. Tulog ko. Tapos isipin mo kung gaano nakakahiya yung boses ko. Oo. Parang ang insensitive ko sa boses. Hindi Yung mo time man lang na kami yun. naisip. Yung mga nakikinig. Pero grabe, ganun talaga kalala, no? Yeah. So, mararamdaman mo naman talaga based sa pag-uusap na kung gaano kalala yung boses ko ngayon. So, nung natanggal ako sa music team, parang justifiable naman. Parang hindi ko kayang ma-offend kasi totoo na. Oo naman eh. Tapos, grabe parang araw-araw nagpipray ako, niluluto ko sa prayer. And ito yung naging breakthrough. Yeah. Nandala ka na. May happy ending. Yes. Well, hindi ending, happy beginning. Yeah. Tawag dito, nagkaroon ng youth, ang tawag yun? May youth something na event. Oo. Tapos- Yung sa Invictus pa na. Oo, sa Invictus. Tapos, inassign ako ng song lead. Binalik ako sa music. Yeah. Yes. Tapos, Nasingit. nakapasok. Buti na lang, youth ka nun. Pag youth. Tapos, alam mo yung pagkahawa ko ng mic, tapos thank you. Andito na ako. Ito na ulit. Ako ko na yung mic. Tapos, alam mo yung something amazing na nangyari. Biglang tumama yung tono. I remember Praise the the Lord. song. What What a beautiful day. Yes. Umiyak si mami. Tapos nakaganon kasi ako, di ba, hinahayaan ka na namin kumanta. Tapos biglang, ganun. Tapos sabi niya, Lala, glory to God. Hindi na yung tickets. Hindi na you think you can sing? Glory to God na siya. Tapos, ikaw na yung laging example sa mga sintonado na gusto mag-song. May hope. May hope, pero hindi lahat katulad ni Lala. Hindi lahat mabibigyan ng chance. Paano kayang prayer nila? Parang ginawa mo prayer. Ikaw yung laging Pero example. kasi tawag dito, tas yung, talaga yung What a Beautiful Name, Key of D, original Oo, key. original key. Tapos- Grabe. ang Tapos, tapo mo nun. di ko rin, alam mo, hindi ko rin alam kung saan nanggaling. Kasi basta nung sinalang ako, biglang nasa tono na ako. Kaya nga, Kasi, nakatalikod ako sa'yo doon kasi nga nag-uusap kami. Tapos biglang, what a beautiful... tas biglang Yes? pagka, kami lahat sa'yo nasa tono. sila lang sa tono. Parang, It's a miracle. yung sila dapat normal lang yun kasi worship team to, di ba? Nag-miracle si Lord. Miracle si Lord. Nag-miracle si Lord. Tawag Grabe. dito. Tapos sila pagka, you are the word. Yung mga ganun. Oo. Pero ramdam pa yung inig ng boses mo yun kasi Diba? kinakabahan ka. Pero yun Parang alam mo yun, nasa audition ka. Tanggalin ba ako? Parang anytime tatanggalin na ka sa worship team na naman ang Parang one shot na lang to. Last shot ulit. Tawag dito. Tapos yung, alam mo yun, naalala ko pa yung bridge na yun. What a powerful name it is. Okay, nanilakas niya. Tapos hindi na-expect. Oo, doon yung parang, Oh, wow. Oh, ano nangyayari? Nag-miracle sila. doon namin na-witness yung grabe. Yung miracle. Himala. Himala. Sobrang himala. Ito pala kumilos si Lord. Kahit pala sa boses. Kahit pala sa boses kaya. Ganun. Grabe, Diba? no? Isipin mo, grabe. Kahit naluto sa prayer. Pero Kasi- ano ko kasi, naaalala ko nun, naggrabe yung iyak mo din. Mm-mm. Yung, di ba, pupunta tayo, mag-uusap tayo sa bahay niyo, yung parang, hindi mo ito. Siguro, alam mo, siguro sa isip nila, ano ba yun, nakakaawa na. Nakakaawa. Sige nga, tone dust. Diba? Music dust. Parang palagi ka na ng Lord, please. Ganun. Tapos nakita niya na lahat ng words na tinanggap ko dun sa, okay lang. Gusto ko mag-surf. Sige na, inulanan ako. Oh, binigyan na sige. kita ng voice. Ganyan. Not too beautiful, pero nasa tono. Pero pwede na yun. Miracle na yan. Ay, pero alam mo ate,
Kasi di ba ganyan din ako dati? Hindi ako makapasok. Mm. Though, yung family naman, yun yung advantage ko. Kasi yung family namin, puro din sila mga musical inclined. Nakanta sila. So, Oo. medyo may kaya naman sa boses. Hindi naman Oo, sa, kaya sa boses. tone deaf lang. Ikaw na walang tenga. Ako wala na eh. Yung parang ganun, hindi ko magets kung paano paano pumasok. Yung paano ano, no, pag din, saan ba ako Oo, papasok? parang, kahit, ito nga, sabi ko, ito, bigyan ka namin ng parang opening. Yung parang, Asan dyan? parang gano'n pa. Asan dyan? Tapos gaganyan pa sila. Pag ganun, eto na yun. Yun pala yung pasok. Kailangan ka ng physical na ano. Nakaalala ko. Tapos parang, basta pag ano sila, pag nagpa-piano, kahit sa ano, may bibigay silang parang ting! Tapos doon ka na doon na papasok. napapasok. Tapos naalala ko pa na kailangan kong parang, palaging si Kuya Ato, tatabihan ko talaga, Kuya, paano ulit yun? Every after practice, si Kuya, parang pagod na ako sa'yo, kanina ka pa. Parang ganun kasi, hindi ko talaga marinig kung saan ako nagkakamali. Sinasabihan ako na flat ka, saan banda? Ano yun? Ano Okay lang naman yung tono sa Pag ako tinanong mo, ano yung flat? Ano yung, ha? Ano yung flat? Kasi for me, parang okay naman yung boses ko eh. Yabang. pero wala pala talaga ako sa tono kasi naalala ko ate, di ba nga ano ako na ibang church, dun may video. Bawal ka talaga. Tapos ngayon, kumanta ako ng More Than Able. Yes! You are more than Nakakaya. May ebidensya ka. At least ako walang ebidensya. May digital footprint ako, ate. Talagang pumiyok pa ako na wala na ako sa tono. Tapos parang, Pwede sabi ba ko, burahin? tapos after nun, kasi medyo talaga, sinabihan pa ako, anyari? Ginanon ako. Sabi, yung iyak ko talaga. Kasi galing ako ng work. Yung parang feel ko pagod na pagod ako. Binigay ko naman yung best ko. Tapos alam ko namang napahiya ako. Tapos natanongin ka, ang soft pa ng pagkakatanong sa akin. Ginanon ko, Kes, anyari? Ginanon ako. Parang sabi ko, Nawala po ako na to. hindi ko alam. So parang, hindi, nawala talaga ate. As in, swear. Kahit ipakita ko pa sa'yo yung video, wala talaga ako sa tono. Tapos, alam mo yung co-song lead ko, talagang binuhat siya. Imbis dalawa kami, siya na lang mag-isa. Kasi talagang wala ako sa tono. Then, parang, dinisare ko, ano ba yung naririnig nila? Hindi ko kasi marinig. Parang yung teka. Parang may naririnig ko, bakit gano'n? Bakit sila naririnig nila na, ito yung key of D, ito yung key of A, ito yung ganito, ito yung pasok, ito yung ganyan. Bakit hindi ko marinig yun? Ano ba yung sharp tsaka flat? Akala, wala talaga. Hindi ba? Kasi wala tayong proper training. Ako din nung sinalang ako, parang back up agad. Bakit? Parang ganun siya agad for me. Tapos walang proper vocalization. Hindi pa marunong mag-prepare na mag-ayos ng boses. Tapos, dinisare ko siya. Hanggang sa naging per secretary ako dun sa church, diba? Wala akong ginagawa. So, ang ginawa ko, nagsisearch ako sa Google ng keyboard, yung parang key of C. Tapos ito yung red dot. Ito yung pipindutin mong tile sa keyboard. Hanggang sa natuto ako mag-keyboard. Tapos sabi ko, Lord, kaya ko mag-keyboard. Iparinig mo naman sa akin anong difference nito kasi hindi ko talaga marinig. Alam mo yung, dun ko na-realize na when you desire something and nakita ni Lord na your heart is in the right place, parang ibibigay talaga ni Lord sa'yo. Kasi nagulat na lang ako, alam mo na ano ko kasi 'di ba si Dan alam niya yung journey ko. Alam niya yung gano'n din ako dati. Parang second siguro andito lang din ako. Parang konti lang yung lugar natin to ganun. Ganun din ako ka-tone deaf dati. Tapos parang sabi niya sa akin nung one time, sabi niya, naririnig mo na, no? Gumagano siya. Sabi ko, may tenga ka na, no? Parang gano'n niya. Sabi niya, ngayon nga naririnig mo na, tapos nag-matured na din yung voice mo. Yes. Alam mo yung feeling na may improvement ako, pero yung manggaling kay Dan na nakita ako from talagang, papasok ka ba o hindi? Parang ganun na moment sa ngayon. Tapos parang sabi ko, wow! Yung kinilabutan ako, talagang iba yung sa akin na na-realize ko, grabe si Lord. Kahit gano'n ka, parang imposible, talagang kahit pala sa boses, kahit maliliit na bagay yung hingin mo, kahit sa tenga lang na marinig mo lang to. If your heart is in the right place when you desire something, ibibigay talaga ni Lord sa'yo, no? Grabe, no? Kaya Iba si Lord mag-work. Sobra. Kaya nga, sabi ko, Lord, dun ko parang for me, dun talaga ako na, okay, sige na nga, fully surrender na nga ni, or gano'n, hindi na nga ni kasi parang, mayroon akong parang imposter syndrome, yung parang, tama ba na nandito ako sa worship? Parang tama ba na
ako yung mag-lead. Kasi alam ko sarili ko eh. I know my capabilities. Alam ko kung anong hanggang saan lang ako. Tsaka yung heart ko, alam ko. So parang iniisip ko, tama ba na ako ba talaga tatawagin mo para maging worship leader? Sino ba ako? Ano bang meron sa akin? Meron namang mas magandang boses. Meron namang mas okay talaga na nakakarinig talaga. Pero parang nag-realize ko, di ba sabi ko na, yung inano ko sa'yo, nabasa ko na parang God didn't, na yun? Call the qualified. He qualifies the call. Then, parang sabi ko, grabe talaga, Lord. Thank you, Lord. Thank Tingnan mo, you, Lord. kinwalify niya yung tinawag. Di ba? Parang ikaw patawag kay Lord. Lord, please, sagot. hindi ka, alam mo yung hindi ka tinawag niya, Lord. Lord, please. Tawagin mo ko lang. Na-miss call ba to? Lord, hello? Lord, tawagin mo na ako dito, Lord. Tapos i-qualify mo na. Sabi mo na lang ako, please, Lord. Napakaganda ng tawag dito, ng workings ni Lord. This is just an evidence how the Lord worked. Kaya ngayon, alam nyo, gusto lang namin din i-encourage yung mga, alam nyo yun, yung aspiring to be part of the worship team. Sige, yes, you may not have the talent. You may not have iba kasi yung ano eh. Parang hindi mo man alam yung first step. Mm-mm. Pero, what I can parang suggest is take that leap of faith. Mm-mm. Kasi that very small step na iti-take mo when it comes to the ministry of God is, sa tingin mo lang na parang, okay, join ako. Yun lang yung step mo, is you join the worship team. But, sa mata ng Panginoon, fully planned na yung pagiging worship team mo, pagiging worshiper mo, fully planned na. Oo. So, I encourage everyone, even sa mga young people, even sa mga moms or Kahit sa anong mga edad. parent, Mm-mm. kahit anong edad, whatever your age is, walang ano dito, Walang balakid. Yeah. Kasi alam niyo ba, eto let me tell you this, na kapag ikaw, it's really your heart's desire to serve the Lord in whatever ministry. Okay? Tapos, wala kang ability or talent pagdating doon. It doesn't matter. Kasi the Lord can bless you with that. Yeah. Ngayon, ang magmamatter dyan, ano ba yung purpose mo? Yeah. Bakit mo gusto? Gusto mo bang... What's in your heart? Oo. Kasi, bakit mo ba gustong mag-join sa music team? Is it because para makita ka? Is it because gusto mong ipakita sa mundo na maganda yung boses mo or something else? Or gusto mo lang talagang i-worship si Lord? Magkaiba yun kasi. Tawag dito, ngayon, if the Lord sees in your heart na talagang gusto mo lang talaga siyang i-worship at paglingkuran sa ministry na yon, walang imposible kay Lord. This is your sign na ibibigay talaga ni Lord sa'yo as long as your heart is in the right posture. Kasi kahit anong iyak mo dyan, kung yung purpose mo is for yourself. Yeah. For your own pleasure. Self-gratification. Oo. It's not gonna work. You will not get anything from the Lord. It's not gonna work. Pero pag nakita ni Lord na yung puso mo nasa tama, then everything else will follow. Totoo. Kahit alam mo kahit yung opinion ng mundo sa'yo, hindi ka para dyan, ay, wala ka dyan. Siya, pinaalis na siya eh. Kaso nakita ni Lord yung heart. Ay, kawawa, halika dito, gano'n na lang, no? Tinawag na lang siya ulit ni Lord. Sige lang, hindi kasi tinawag. Tapos nga tinawag na lang pabalik. Tinawag na lang pabalik. So, tawag ka na lang pabalik. totoo talaga kasi, parang, again, take that leap of faith kasi yun yung pinaka-importante. Hindi ako nagyayabang. Hindi ako. Kasi even until now, kapag ang dami ko pa rin false. Work in progress. False ba talaga? Flaws. Tingnan mo hanggang dito. Hindi kami perfect. Walang perfect. We fall short. False. Pero ayun na nga, tawag dito. Kasi nobody's perfect. Si Lord lang yung perfect. And, tawag dito, the Lord will bless your heart. Kaya, ngayon, ipag-pray natin sila. Yes. Ipag-pray natin yung mga tao na nagde-desire na mag-join sa music team to serve the Lord in whatever way na possible na kaya nila. Yeah. Or kahit hindi kaya. Actually, Diba? and before we pray for that, I just wanna inform din sa lahat na it's not gonna be an easy ride. Nakanta-kanta lang, sipra-sipra lang, tug-tug-tug-tug lang. It's not gonna be an easy ride. There will be correction along the way. Yes, dapat open sa correction. Yes. And I just wanna let you know na, again, if your heart is in the right place, if
kailangan palagi kang may heart check. If your heart is in the right place, if tama ang posture ng puso mo, God will lead you through it. Whatever corrections, again, yung nangyari sa amin. Correct Correct na siya. Okay. So, if your heart is in the right place, yun yung panghahawakan mo along the way. I joined the worship team, or I'm here worshiping God because I want to glorify Him. Yes. I want to worship Him in spirit and in truth. And once your heart is in that place again, the Lord will lead you through it. Whatever hurdles, whatever corrections, whatever parang disappointments. Kasi there will be a lot of corrections, disappointments sa worship team. But, again, death to self. Death to self. Tsaka ito pa ha, kasi minsan, yung goal mo talaga is maka-join sa worship team. Pero ilalagay ka muna ni Lord sa ibang ministry. Serve the Lord well in that ministry. Huwag mong i-despise yung ministry kung nasan ka ngayon. That's right. Kasi tawag dito ang mapagkakatiwalaan sa sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, paglingkuran mo in the very humble sa paghuhugas mo ng plato, sa paglilinis ng church, maglingkod ka. Maglingkod ka kay Lord. And then si Lord, in due time, He will reward you. Yeah. Kaya, yun lang. Kasi all the hard works, it will, Yes. di ba? Hindi in Sinare vain. mo. It's Hindi not gonna in vain. be in vain, yeah. Kasi si Lord yung rewarder natin. Tsaka even sa, alam mo yung ministry behind na hindi masyadong nakikita, si Lord yung nakakakita nun. Even the humblest ministry, si Lord yung nakakakita nun. And in God's perfect time, you will reap your reward. Yeah. Kaya patuloy lang na maging faithful tayo kay Lord and serve the Lord sa bahay natin, yung ministry sa family. Alam mo yun kasi, hindi lang naman sa church yung ministry natin sa families din natin. Yung simpleng pagwawalis, paghuhugas ng plato sa bahay at pagtulong sa magulang. That is also a ministry. Serve the Lord well there, sa trabaho mo, sa school, and whatever it is. Diba nga sabi, everything that we do na mag-glorify the Lord, that's our worship. Yes, we worship the Lord wherever. Yeah. Kaya ngayon, let us pray. Let's pray. So, I'm inviting you, Kezia, na pag-pray natin sila. Pag-pray mo sila. You lead the prayer and then I will close it. Okay. Lord, thank you so much, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord God, for all the testimonies Yes, and all the things that napag-usapan namin ngayong gabi, Lord God. And Lord, I thank you, Lord God, for whoever is listening right now. I believe, Panginoon, na Ikaw, there is a seed na na-plant sa kanilang puso, Panginoon. And Ikaw ang mag-grow nun, Lord God. Ikaw ang mag-nurture ng seed na nasa kanilang heart right now, Lord God. That whatever desires that is in their heart, Lord God, once their heart is in the right place, Panginoon, Yes, Ikaw, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang magdadala sa kanila, Lord God, patungo sa mga plano mo sa kanilang buhay, Lord God. I pray, Lord God, that you will continue to bless them, Lord God. You will continue to nurture the talent, Panginoon, the passion, and the fire, Panginoon, na nilagay mo sa kanilang puso, Father God. We thank you, Lord God, and thank you, Panginoon, sa mga buhay pa na gagamitin mo sa iyong ministry, Lord God, to let all the people know, Panginoon, of your glory. Hallelujah. Thank you, Jesus, and we glorify you. So now, I will pray for you for strength na nagmumula kay Lord. Kasi I know it's not an easy thing to do. It is not an easy path. Pero alam ko si Lord yung magbibigay ng strength sa ating lahat. So, let me pray for you. Lord Jesus, we thank you, Lord Jesus, sa puso, Lord God, na nais maglingkod sa'yo. Lord, this video, Lord God, hallelujah, is their sign, Lord Jesus. Hallelujah, na hindi pa tapos ang lahat sa kanila, na hindi lang sila dyan, Lord Jesus, na Lord, it doesn't matter, Panginoon, kung ano man yung kakayanan nila ngayon. What matters is what you can do sa buhay nila. Lord, do your miracles, Lord God, sa buhay nila. Show them, Lord Jesus, the things that you can do. Hallelujah. For you are the God who makes the impossible possible. Yes. Kasi, Lord, sa'yo walang imposible, Panginoon. So right now, God, I pray for strength, Lord Jesus, in this journey, Lord God. Hallelujah. I pray also, Lord God, yung pagsama mo, Lord God, yung pagpapala mo, Lord Jesus, yung comfort, yung peace, yung love mo, Lord Jesus, ay maranasan nila sa bawat araw. Yes. Father God, lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord,
Nawa ang buhay namin, Panginoon, ay magbigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo. We thank you, Lord Jesus. We honor you. In Jesus' name, Amen. So yun. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng ating podcast for today. So, it was really nice talking with you. Paano nakakalimutan na na-recorded pala. Pero, nakichika na lang yung mga chika na lang yun, testimony. no? Yung mga stories, no? Pero kasi it's really amazing how the Lord works. So, ngayon, if you want to see or hear more stories of miracles, signs, breakthroughs, deliverance, healing, please subscribe to our channel and also follow our Facebook page. So, yun lang. To God be all the glory and keep your fire burning for Jesus.